Kayang humarurot ng 50 knots o 93 kilometers per hour ng Sea Shark 800, isang unmanned surface vehicle o sea drone kasing bilis ng mga kotseng tumatakbo sa isang expressway. May mga camera, radar at thermal imaging system para sa pagmamanman at pagtukoy ng target mapaaraw man o gabi. Ang FPV naman o first person point of view drone kayang kontrolin ng operator gamit ang live camera nito. Maliit, mabilis at kayang lumipad ng mababa kaya mas mahirap itong matukoy at harangin. Maaari itong gamitin sa pagmamanman, paghahanap ng target at precision strike missions. Dalawa lamang ito sa drone system ng kumpanyang Thunder Tiger sa Taiwan. Nagkaroon tayo ng pagkakataong mabisita ang kanilang headquarters sa Taichung, 1 oras ang layo mula Taipei. Sa bungad pa lang makikita na ang Sea Shark vessel na ginamit sa mga nakaraang drone demonstration ng kumpanya. It has frequency hopping, DTC, and then it can also use a low orbit satellite. And of course, it's fully customizable, so it all depends on what our client wants. And then there's space inside here to put any kind of what our client needs. It can be weapon or explosive. Higit $1 million o nasa 61 million pesos ang halaga ng Sea Shark drone. Ilang bansa na rin ang kumakausap sa kumpanya pagdating sa pagbili ng mga unit. We have a lot of competitors, to be honest, but we have several interests from different clients throughout the world. Yeah. Like what? Like US, like the US, Japan, Pacific region. At sa gitna ng nararanasang banta mula sa China, ang drones ang first line of defense ng Taipei. We would deploy drones first. First thing when there's a conflict between China, drones comes first. And then once the drones are completely eliminated, then maybe we have to send out personnel. Nasa 210 billion Taiwanese dollars o katumbas ng higit 400 billion pesos ang inilaan ng Taipei sa defense drone capacity building nito hanggang sa 2030. Sa panahon ngayon, hindi na lamang fighter jets o missiles ang nagiging labanan pagdating sa mga digmaan. Kasabay ng bagong teknolohiya ay ang pag-usbong ng paggamit ng drone warfare. At dito sa Taiwan, yung Thunder Tiger ay ang nangungunang kumpanya na siyang gumagawa ng mga drone system. Iba't ibang drone units na ito maaaring magamit sa surveillance, reconnaissance, maritime patrol, disaster response at infrastructure inspection. Nag-accelerate din ang Taipei ng drone technology matapos maipakita ng Ukraine ang kakayahan nito laban sa mas malalaking bansa na may mas maraming military force tulad ng Russia. Taiwan, of course, I believe it's like the same situation in Ukraine. That's why I believe we should have the higher production capacity. Susubukan na rin ang integration ng artificial intelligence sa mga drone at unmanned system dito sa Taiwan. Sa gitna ng nararanasang military pressure mula sa China, target ng Taiwan gawing strategic industry ang drone technology tulad ng kanilang semiconductor industry. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus, Taipei, Taiwan.